Pagkatapos nilang magtanghalian ni Cheska ay pumasok na siya sa kwarto niya at nagpalit ng damit. Naaalibadbara na siya sa maong shorts na suot na lampas tuhod ang haba. Hindi rin siya komportable sa malaking t-shirt. May mga dala rin naman siyang mga damit niya na sadyang isinusuot niya. Pinili niya ang cotton shorts na maikli at spaghetti strap blouse. Bago isinuot ang blouse ay tinanggal muna niya ang kanyang bra. Nang nagdaang gabi ay 90s naman ang isinuot niya sa pagtulog. Malaya niyang nagagawa yun dahil alam niyang wala namang makakakita sa kanya. At ngayon ay okay lang na isuot niya ang cotton shirt at blouse dahil sila lang ni Cheska at ang mga katulong ang naroroon. Kung lalabas siya mamaya ay saka niya ibabalik ang mga panlalaking damit. Kabubukas lang niya ng TV nang makarinig siya ng ugong ng sasakyan na papasok sa driveway. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang pajero na pumarada sa garahe. Lihim siyang nakahinga ng maluwag. Ibig sabihin na inilabas naman agad ni si Peter sa ospital. Pero natigilan siya nang makitang si Jules lang ang umibis mula sa driver's seat. Wala nang sumunod dito. Kinabahan siya. Pagkalipas ng 5 minuto ay nakarinig siya ng katok mula sa labas ng pinto. Inakala niya na si Cheska na ang nasa labas dahil napag-usapan nila kanina na manonood sila ng DVD. Pero sa labis na pagkabigla niya ay hindi itong napagbuksan niya. Si Jules iyon, nahalatang shock habang mabilis na pinasadahan ng tingin ng kabuuan niya. Namutla siya. Shit, bakit ba bigla ko nalang binuksan ang pinto? Di yata't nabukang na ang pagpapanggap niya. Nakakapanood ka pa ng TV samantalang nasa peligro si Papa. Kababakasan ang gwapong mukha nito ng tinitimping galit. Nag-iwas siya ng tingin bago nagsalita. Kung gusto mo akong makausap, susunod ako sa iyo sa baba. No need, sandali lang naman itong sasabihin ko sa iyo. Napipilan siya. Maya-maya ay sinalubong na niya ang tingin nito. Kumusta na siya? Iba ang isinagot nito. Kahapon ang sundoy namin kay sa airport ay ramdam ko na ang galit mo kay Papa. It was very obvious na kaya ka pumayag na pumunta dito sa Isabela. Ay para lang pagbigyan siya sa hiling na makita ka. Kapalit ng pagtulong niya sa pagpapagamot sa tita mo. Ayos lang iyon. Pero kailangan bang pasakitan mo at sabihan siya ng ganun? Galit ka sa kanya. Pero huwag mo naman siyang bastusin ng ganun sa sariling pamamahay niya. Hindi. Kung wala ka kahit kaunting amor kay Papa, ako ay mayroon at hindi ko papayagan na bastusin mo siyang muli, sorry. Pagkatapos ay walang paalam na tumalikod na ito at mabibilis ang hakbang na naglakad palayo sa pinto. Matagal siyang napatulala lang. Nang makabawi sa kabiglaan, naramdaman niya ang galit na bumangon sa dibdib niya para kay Jules. Ang kapal ng mukha ng lalaking iyon. Ang akala mo kung sino. Nagkulong na lang siya sa loob ng kwarto. Pagkalipas ng halos 1 oras ay kinutok si Ron ni Cheska. Wisit, naabutan ako ni Jules sa suot ang maikling shorts at blouse ko. Hindi maipintang mukhang sabi niya. Natawa ito. As in, ang akala ko kasi ikaw yung kumatok. Sinong tanga? Pangangasar nito. By the way, sasama ako kay Jules papunta sa ospital. Tara, sama ka na rin. Kumunot ang noon niya. Niyaya ka niya. Oo, nakakwentuhan ko siya kanina sa salas. Babalik siya sa ospital mga alas 3 daw at kailangang rumelyebo siya kay Tita Felisa. Nasabi ba niya sa'yo kung ano ang lagay ni Peter? Oo, okay na naman daw. Mild stroke lang kaya bukas daw ng umaga ay baka pwede nang i-discharge. Kahit papano ay nakahinga siya ng maluwag. Bakit ka sasama kung sumasakit ang tiyan mo? Okay na ang pakaramdam ko. Ikaw na lang ang sumama. Baka hindi pa ako isakay ng Jules na yun kapag sumama ako. Bumuntong hininga si Cheska. Mukhang ang bad trip sa'yo si Jules. Humalakip-kip siya. I don't care. Sino ba siya? Pinandilatan siya ito. Hindi bagay siyang maging maldita, no? Saka ano ka ba? Ang bait-bait kaya ni Jules. Umingos lang siya bilang reaksyon. Malalim ang iniisip ni Jules habang naninigarilyo siya sa beranda. Tungkol iyon kay Sari. Hindi pa rin makalma ang kanyang sarili pagkatapos na itong kasapin kanina. Ang nadat na niyang ayos ni Sari kanina ay kakaiba sa ayos nito nang nakarang araw sa airport. Ang nakita niya kanina ay isang kaakit-akit na dalaga na kahit na sinong matinong lalaki ay magnanasa rito. May tomboy bang ganun ka-sexy? Ready na ako, Jules. Napatingin siya sa papalapit na si Cheska. Ang sexy rin nito sa suot na miniskirt, haltered blouse at puting wedge shoes. Maganda si Cheska pero kahit ang sa pagbibihis lalaki ni Sari ay di hamak na mas maganda pa rin ito kaysa kaibigan nito. Still Cheska was pretty. Sandaling natigilan siya. Hindi kaya. Well, posible kayang may gusto si Sari kay Cheska. Isang huling hitit sa sigarilyo at idunokdok na niya yun sa ashtray. Let's go then. Palabas na sila ng malaking nang simulan ng usisain ni Cheska tungkol kay Sari. Ilang taon na ba si Sari nang mag-come out siya? Ha?
Come out in the open, nang magladlad siya. Napansin niyang biglang pamumutla ng katabi, pati ang mabilis na pag-iwas nito ng tingin sa kanya. Sorry, baka isipin mo naman na napaka-chismoso ko. Okay lang, sabi nito na hindi pa rin binabalik ang tingin sa kanya. Wala namang problema ang ganong bagay. Pagpapatuloy niya habang panay ang sulyap dito para obserbahan ang bawat reaksyon nito. Yun nga lang syempre, iba ang mindset niya papa at tita Felisa. Old school lang ngayon. Pagkatapos ng medyo mahabang pananahimik, ni Cheska ay humarap uli ito sa kanya. Ayokong pag-usapan ang tungkol sa pagiging tibo ni Sari. Pag-iwas ang sabi nito. Pasensya na. I understand. Itinuon niya ang atensyon sa dinaraanan, ngunit sa isang bahagi ng kanyang isip ay may nabubuong hinala. I have to find out, and I have to find out soon. Dumating sa asyenda si Tita Feliz sa bandang 6:00 ng hapon, sakay sa pulang sasakyan na minamaneho ng katiwalang si Mang Kanor. Hindi niyo po kasama si Cheska? Tanong ni Sari sa tiyahin. Nagpaiwan siya para daw may kasama si Jules sa pagbabantay sa papa mo. Sagot nito sa tinig na halatang pagod. Aakyat muna ako sa silid ko, Sari. Sige po. Sinundan na lang niya ng tingin ng tiyahin na pakit sa hagdan. Naramdaman niya ang pag-iwas nito sa kanya at hindi niya ito masisisi. Siya ang may kasalanan kung bakit inatake sa puso ang kapatid nito. Ang ipinagpapasalamat lang niya hindi siya inusig nito sa nangyari. Mag-isa siyang dumulog sa hapagkainan ng sumapit ang hapunan. Ayon sa mayordoma na si Manang Diring, nagpasabi raw si Tita Felisa na hindi ito kakain dahil busog pa ito sa biniling merienda ni Jules sa hospital. Napabuga siya sa hangin. Obvious na gustong umiwas ang tiyahin sa kanya. Pagkatapos maghapunan ay tumambay siya sa beranda. 9:30 ng gabi nang umakyat na siya sa kanyang silid. Nag-text si Cheska sa kanya para sabihin gagabihin ito ng uwi. Si Jules daw ang maiiwan sa ospital at ang kaibigan niya ay susunduin ni Mang Kanor. Kinaumagahan na niya nakausap ang kaibigan habang kasalo ito sa almusal. Sasama ka ba sa pagsundo kay Tito Peter? Tanong nito. Umiling siya. Ako na lang ang sasama kay Tita Felisa. 11:00 raw i-discharge si Tito Peter, sabi nito. Sinadya niyang magkulong sa sidil bandang 11:30 ng umaga. Hindi kasi niya alam kung anong ipapakitang reaksyon habang bumungad sa loob ng bahay ni na Peter at maabutan siya ng mga ito sa sala. Anak ko, huwag kang magpakita ng hindi maganda sa ama mo, sabi ng kanyang ina nang tawagan niya ito sa cellphone, lalo na sa kalagayan niya ngayon. Bumuntong hininga siya. Hindi humuho pa ang galit ko sa kanya, ma. Alam ko, pero yung paghahabi mo ng kasinungalingan at pagpapalabas na tomboy ka, hindi tama iyon, anak. Gusto ko lang unahan siya sa binabalak niya sa akin. Napapag-asawahin ako para mabigyan siya ng apo, mama. Ako lang ang may karapatang pumili ng lalaking mapapangasawa ko at kung kailan ko gustong mag-asawa. Itinulak ni Jules papasok sa bahay ang wheelchair na sinasakyan ng biyanan niya na si Peter. Kadarating lamang nila mula sa ospital. Hindi niya naiwasang mainis na naman kay Sari dahil mukhang nagkukulong. Na naman ito sa silid nito. Wala yata talagang puso ang babaeng yun. Hindi man lang sumalubong para kumustahin si Papa, kahit pakitang tao man lang. Pagsapit sa hagdan ay inilalayan na nila ni Tita Felisa ang biyanan niya patungo sa ikalawang palapag ng bahay. Ako na ang bahalang mag-asikaso kay Papa Tita, sabi niya nang maihiga nila ito sa kama. Sige, magpapadala na lang ako kay Diring ng pagkain niya rito. Bumaba ka na rin mamaya para makakain na tayo at kung gutom na rin si Cheska. Kakatukin ko na si Sari sa silid niya. Ako na ang tatawag kay Sari. Mabilis na pagboboluntaryo niya. Okay, lumabas na ito sa master's bedroom. Hinarap niya si Peter na kanina patahimik mula nang ilabas nila sa ospital. Okay na ba kayo, Papa? Matipid nang umiti ito bilang tugon. Tinapik niya ito sa balikat. Hintayin niyo na lang iyong iakat na pagkain dito. Pupuntahan ko lang si Sari. Jules, ano yun, Papa? Umuntong hininga muna ito bago nagsalita. Alam kong may hinanakit ka sa akin dahil sa sinabi ko noon na ikaw ang gusto kong maging asawa ni Sari. Hindi siya kumibo. Ba't then sinikap mong maging maayos pa rin ang pakikitungo sa akin at labis ang pag-aalala mo nang atakihin ako? That just shows that you really care for me. Oo naman, Papa. Ama ko na rin kayo at ayaw ko na may masamang mangyari sa inyo. Ngumiti ito. Salamat. May ipapakiusap sana ako sa iyo. Sana huwag mong pakitaan ng kagaspangan si Sari anuman ang mangyari. Ayaw akong lalong magalit siya sa akin at lalo na sa iyo. Nag-aalala ko na baka bigla na lang siyang umalis. Pumuntong hininga siya. Sige, kung yan ang gusto ninyo, Papa. Isang linggo nang nakabalik sa bahay si Peter mula sa pagkakakonfine nito sa ospital, pero hindi pa rin nakikita ni Sari na lumabas ito ng silid. Tinadalhan na lang ito ng katulong ng pagkain sa silid nito.
Gusto niyang usisain si Tita Felisa pero nauunahan siya ng kaduwagan, lalo at parang gumagawa ito palagi ng idadahilan para hindi siya makakwentuhan. Hindi rin naman niya gustong magtanong kay Jules dahil laging masama ang tingin nito sa kanya kapag nakakaharap niya ito sa hapagkainan. Sumama sa pamimitas ng gulay sa bukid si Cheska kay Felisa ng umagang iyon, kaya mag-isa siyang dumulog sa hapagkainan para mag-almusal. Nasa kalagaytaan siya ng pagkain ng lapitan siya ni Jules. Sumama ka sa akin sa bayan after breakfast. Ako ba ang kinakausap mo? Tanong niya na pilit nilakipan ng kasupladahan ng tinig. Gayunman hindi niya naiwasang hindi ito titigan sa mukha. Nagong paligo kasi ito at halatang kasashave lang. Preskong presko at gwapong-gwapo itong tingnan. Ikaw lang nandito sa mesa. So yes, ikaw ang kinakausap ko. Bakit kailangan kitang samahan sa lakad mo? Magsha-shopping ka. Kailangan mo ng taga-bitbit. Sarkastikong tanong niya. Hindi nito pinatulan ng sinabi niya. Ako ang inutusan ni Papa na mag-deposit ng pera para sa mama mo. Sinabi niya rin na magbukas ka ng sarili mong account. That's why you need to come with me. Hindi na siya tumanggi. Last week pa niya inaabangan ng financial help ni Peter sa tita bilhin niya. Hindi nga lang natuloy yun dahil na ospital nga ito. Pagkalipas ng isang oras ay sakay na siya sa kotse ni Jules. Dapat sana ay sa likod siya uupo pero hindi na siya nakaangal ng utusan siya nito na sa harap maupo. Habang nasa dan ay wala silang kaibuan ni Jules. As usual, formal na formal ang mukha nito. Tulad kaya ng nararamdaman niya ay naaalibadbaran din ito kapag kasama siya. Kibuin dili siya nitong nasa loob na sila ng bangko. Nagpasalamat siya ng may deposito na sa account ng kanyang inang malaking halaga na gagamitin sa pagpapagamot na kay Tita Belen. Akala niya ay uuwi na sila ni Jules pero dinala siya nito sa isang restaurant di kalayuan sa bangko. Bakit kailangan pa natin kumain dito sa labas? Tanong niya habang bantulot na sumusunod dito. We have to talk. Matipid na tugon nito. Inalalayan siya nito sa pag-upo sa pandalawahang mesa sa isang sulok. Natisasensyon siya sa pagkakadaitin ng kamay nito sa kanyang braso. Pumwesto ito sa katapat niyang upuan bago sila nag-order at ng pagkain. Habang hinihintay ang order ay may nag-text kay Jules kaya naging abala ito ng ilang minuto sa pagsagot sa text messages. Nagkaroon tuloy siya ng pagkakataon na matitigan ang mukha nito. Ang gwapo talaga ng kumang nito. Bagay na bagay sila ni Princess at hindi rin katakataka na pati si Cheska ay nagkagusto sa kanya. Biglang nagagat ng mukha si Jules at nahuli ito ang pagtitig niya rito. Mabilis siyang nag-iwas ng mukha. Kailan mo ba titikisin si Papa? Santang nang nito. Dahil hindi niya kayang salubungin ang titig nito, itinunuan lang niya ang kanyang tingin sa papalapit na waiter na dala ang kanilang order. Hinintay muna ni Jules na makalis ang waiter bago muling nagtanong. Am I going to get an answer from you? Akain ba tayo o Q&A portion lang ang ipinunta natin dito? Pagsusukladan niya. Bumuga ito ng hangin. Sarap i-pressure cooker ng puso mo. Ang tigas eh. Umismid siya. Ako pa ang matigas ang puso. 23 years na pinabayaan ni Peter kaming mag-ina. Nagsisisi na siya. Kaya nga niya kayo hinanap ay para bumawi sa inyo. Tinitigan siya nito. Dahil ba sa matinding galit mo kay Papa kaya nagagawa mo siyang lokohin? Anong lokohin ang sinasabi mo? I don't know. Pwede kasing pinalabas mo lang na lesbian ka para biguin siya sa kagustuhan niyang mabigyan mo siya ng apo. Nanlamig siya sa narinig pero hindi niya ipinalata. Kung hindi ka naniniwala na lesbo ko, mas mabuti. Ayaw namin ang nagiging issue yun. Tumawa lang ito. Well, see. Sabi nito sa kahit tinuon ang buong atensyon sa pagkain. Wala na silang imikan hanggang sa matapos sila sa pagkain. Paglabas na nila ng restaurant nung makasalubong nilang isang gwapong lalaki na nakangiting binati si Jules. Tol, naging masigla bigla ang kanina lang ay formal na mukha ni Jules. Dex, nagsuntukan pa ng mahina sa balikat ang dalawang lalaki. Pagkatapos ay interesadong tinignan siya ng lalaking tinawag na Dexter. Si Sari hipag ko. Malangmiyang pakilala ni Jules sa kanya. Oh, so it's you. Hi, Sari. Bati ni Dexter sabay lahat ng kamay sa kanya. Nice to meet you. Best friend ako ni Jules. Napilitan siyang tanggapin ang pakikipagkamay nito. Nagulat siya nang ingat nito ang kamay niya at dalhin niya sa tapat ng labi nito saka masuyong hinalikan ng likod niyon. Ikinagagal akong makilala ang isang magandang dalaga na tulad mo, Sari. Nag-iinit ang mga pisngi niya at alam niya na nakita yon ni Jules. Mabilis na binawi niya ang kamay mula sa pagkakahawak ni Dexter. Tinapik ni Jules ang balikat ng kaibigan. O siya, mauuna na kami. Dadalaw na lang ako sa isang araw. Mas mabuti pa siguro akong dumalaw sa inyo lalo pa't may maganda palang dalaga roon. Pilyong sabi ni Dexter sabay tingin ng matamis na direksyon niya. Pwede ba akong dumalaw sa iyo sa asyenda kapag may time ako, sorry? Mas okay din siguro kung sabayan ko na ng akyat ligaw, no? Lalong nag-init ang pisngi niya.
At muli hindi yun nakaligtas sa obserbasyon ni Jules hanggang sa makasakay sila ng kotse nito at baka rin sa asyenda ay tahimik lang ito. Tila may malalim na iniisip ito.